May dapat ang tao na malaman na mahalagang impormasyon mula po sa Biblia. Saan nga ba talaga mapupunta ang tao pagkatapos ng kanyang kamatayan? Masama man o mabuti? Ano ang kahihinatnan ng tao after na mamatay sa mundong ibabaw? Ano ang sinasabi ng Biblia? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Isang mahalagang kaalaman ang ating pag-uusapan ngayon. Dahil lahat ng tao ay mamamatay, pag-usapan po natin kung saan nga ba talaga mapupunta ang tao o ano ang mangyayari sa tao pagkatapos mamatay sa mundong ibabaw. Ano nga ba talaga ang paliwanag o sinasabi ng Biblia? Ano ang totoo tungkol dito? Sa Christian faith, mga sangkay, mayroon po ditong pagtatalo-talo, lalong-lalo na noong mga naunang panahon. Confusion regarding what happens pagkatapos ng kamatayan. May iba na nagsasabi na ang mga tao, pag namatay, sila lamang po ay natutulog until the final judgment at doon na sila ipapadala kung sila ay mapupunta sa langit o mapupunta sa impyerno. May mga iba naman naniniwala na pagkatapos ng tao mamatay, instantly judge or agad-agad hinuhusgahan at sila ay ipinapadala sa kani-kanilang eternal destinations. Ngunit may isa rin pong claim, mga sangkay, that when people die, ang kanilang kaluluwa at espiritu ay napupunta temporary sa heaven or hell to await the final resurrection at ang final judgment. So ano nga ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos pagkatapos ng kamatayan ng tao sa mundong ibabaw? Sa Luke chapter 16, mayroong story of Lazarus and the rich man. Ang isa ay mahirap, ang isa naman po ay napakayaman at may masamang ginagawa sa mundo. Ang punto ng istorya, mga sangkay, na sinulat sa Biblia, ang wicked man, which is ito po ang mayamang tao, nakikita niya ang righteous na tao na si Lazarus na nasa masayang estado habang ang kanyang sarili ay nasa gitna ng paghihirap o tinatawag na torment. Matatawag itong Abraham's bosom. Ito po ay obviously a place of peace, rest, joy pagkatapos ng kamatayan. Sa madaling sabi, ito po ay isang paradise. So sa kwentong iyon, mga sangkay, ang mahirap na righteous man ay napunta sa paraiso, matatawag na Abraham's bosom, samantalang itong mayamang tao, subalit masama, ay napunta sa nagbabagang apoy. Para sa mga naniniwala kay Jesus Christ o mga naglilingkod sa Kanya, ang Biblia ay nagsasabi na kapag namatay ang taong naglilingkod sa ating Panginoon, ang kanyang kaluluwa at espiritu ay dinadala kay Kristo. For believers, death means being away from the body and at home with the Lord. Sinabi po yan sa Biblia sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Yes, we are of good courage and we would rather be away from the body and at home with the Lord. So pag namatay ang tao, mga sangkay, ang kanyang espiritu at kaluluwa ay napupunta sa ating Panginoon. Subalit mga sangkay, mayroon po mga passages sa Biblia na nagdi-describe sa mga believers being resurrected at binigyan ng mga glorified bodies. Sa 1 Thessalonians chapter 4, sinasabi po dito na sa araw ng rapture, magaganap ang pagkabuhay ng mga patay na nasa libingan. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Ang
Ang event na ito mga sangkay ay ang pinaka-aabangan ng mga Kristiyano, walang iba kundi ang rapture, ang pagdagit sa lahat ng mga mananampalataya. Dito ipinapaliwanag mga sangkay na ang mga Kristiyanong namatay na tapat na naglingkod sa ating Panginoon ay mareresurrect, bubuhayin muli. Kaya't ang tanong dito, kung ang mga believers na pupunta kay Kristo immediately after death o pagkatapos ng kamatayan, ano ang purpose nitong resurrection? Habang ang kaluluwa at espiritu ng isang Kristiyano ay napupunta kay Kristo agad-agad matapos siyang mamatay, ang kanya namang physical body ay mananatili sa libingan na natutulog. At the resurrection of believers, ang physical body ay muling mabubuhay, resurrected, glorified, and reunited with the soul and spirit. Ang reunited ng glorified body, soul, and spirit will be the state of existence for believers sa eternity papunta sa new heavens and new earth na sinasabi sa Book of Revelation. Ito ang future ng mga naglilingkod sa ating Panginoon kapag namatay. So kung titingnan po natin ang Biblia, ang Kristiyano kapag namatay, napupunta siya sa ating Panginoon. At ito po yung pansamantalang paraiso ng kaluluwa ng tao habang naghihintay ng resurrection. May tinatawag po na Sheol o Hades. Ang lugar daw na ito mga sangkay, pinapaliwanag sa Biblia na lugar ng mga taong namatay na. Lahat daw po ng taong namamatay ay napupunta doon. Ang lugar na ito ay matatawag na place of death or the place of departed souls, spirits. Sa madaling sabi mga sangkay, lugar ng mga namatay na, kung saan naroon ang kanilang kaluluwa at espiritu. Kung kaya't mababasa po natin sa Luke chapter 16, ang separation ng righteous man at wicked man. Ang righteous nasa paraiso o at home with the Lord, samantalang itong rich but wicked man napunta sa torment o nagbabagang apoy at pinaparusahan. Ito naman ang pangalawang tanong. Kung ang naglilingkod sa ating Panginoon napupunta pansamantala sa paraiso bago ma-resurrect sa araw ng rapture, saan naman napupunta ang masamang tao kapag siya ay namatay? Sila din ba ay mare-resurrect kagaya po ng mga naglilingkod sa ating Panginoon? For those who do not receive Jesus Christ as Savior, ang kamatayan ay everlasting punishment. Kung mamamatay ka na wala ka kay Kristo, sorry na lang. Subalit sinasabi ng Biblia na siya ay magkakaroon ng everlasting punishment. Subalit mga sangkay, similar po itong destiny nila katulad ng mga believers. Sapagkat itong mga unbelievers din ay mapupunta sa temporary holding place para hintayin ang kanilang final resurrection, judgment, at eternal destiny. Sa Luke chapter 16 verse 22 hanggang 23, dinescribe ng Biblia na ang rich man o wicked man being tormented immediately after death. Pinarusahan siya kaagad, pinahirapan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ito ay tinatawag na Hades sa Biblia, na pansamantala nandun ang mga masasamang tao habang ang kanilang katawang lupa ay nasa mga libingan, naghihintay ng resurrection. Pansamantala, sila ay nasa Hades, pinapahirapan sa nagniningas na apoy. Subalit hindi pa po iyan ang dagat-dagatang impyerno. Sa Revelation chapter 20 verse 11 hanggang 15, describes all the unbelieving dead, lahat ng mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos na namatay, being resurrected. Sila din po ay binuhay, judged at the great white throne, at sila ay itinapon sa lake of fire. So sila rin po ay mariresurrect kagaya po ng mga believers. Ito ang sinasabi ng Revelation chapter 20 verse 14 hanggang 15. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Malinaw mga sangkay na ang mga patay at ang kinalalagyan ng mga patay na kung tawagin ay Hades or a place of death, sila po ay itinapon kasama papunta sa lake of fire. Ito po ang tinatawag na impyerno. Ito po ay second death ng mga masasamang tao pagkatapos nilang buhayin.
Hindi totoo na lahat ng taong mamamatay ay mapupunta sa langit. Hindi rin totoo na ang tao kapag namatay ay napupunta sa purgatorio. Dalawa lamang ang pupuntahan ng tao, langit o impyerno. Pero pansamantala, habang hindi pa po nangyayari ang resurrection, ang mga believer ay napupunta sa pansamantalang paraiso o paradise at home with the Lord, habang ang kaluluwa naman at espiritu ng mga masasama ay pinapahirapan sa Hades. Unbelievers are not sent to the final hell pagkatapos nilang mamatay. They are sent to a temporary realm kung saan doon sila pahihirapan sa nagniningas na apoy sa Hades. Kaya't mababasa po natin sa Luke chapter 16 verse 24 na ang wicked and the rich man, hirap na hirap siya sa kanyang nararanasan pagkatapos niyang mamatay, na ayon sa Biblia, and he called out, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame. Hirap na hirap siya sa apoy. Gusto niyang kahit kakaunti may tumulo lang sa finger o daliri ni Lazarus, maibsan lamang ng kahit papaano ang kanyang kahirapan. After death, ang tao ay napupunta sa place of comfort or a place of torment. Ang mga lugar na ito ay nagsisilbi bilang isang temporary heaven at temporary hell until the resurrection day. Ang araw ng resurrection ng mga naglilingkod sa ating Panginoong Diyos na namatay ay sa panahon ng rapture. At ang resurrection naman ng mga masasamang tao na hindi naglingkod sa ating Panginoong Diyos, hindi nakinig sa kanyang mga salita, hindi nakinig sa mga mangangaral, ang kanilang resurrection ay para sa araw ng white throne judgment, kung saan kapag hindi makita ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sila ay itatapon kasama ang Hades sa lake of fire. Ang good news, mga sangkay, tayo mga naglilingkod sa ating Panginoon na makakasama sa rapture, both yung mga namatay na at mga nabubuhay pa na maaabutan ang rapture, makakasama po tayo sa millennial kingdom. Ito po ay ang 1,000 years na paghahari ni Jesus Christ sa ating mundo. Kasama po tayo na bababa mula sa langit papunta sa lupa. At ang sunod nito ay ang new heavens and new earth, kung saan makikita po natin ang New Jerusalem. Kaya pagsumikapan po natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon, magpatuloy po tayo. Huwag na huwag po tayong papadala sa layaw ng mundong ibabaw, dahil may naghihintay po sa atin sa hinaharap. Yan ay ang ating Panginoong Hesus. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.